in the throne. He is in control. Unstoppable. Unshakable. Ano pa yun? Pambihira yan. Salamat sa awiting yan. Lalong nagpapalakas ng ating kalooban at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Amen? May salamat sa Diyos na muli napakinggan natin ang awiting yan. And of course, mapakinggan din natin ang mensahe mula sa salita ng Diyos. Amen? Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, let us get our Bible and open our Word, the Word of God. Let us open it in the book of Isaiah. Okay? Isaiah 55. Isaiah 55. Mag-uumpisa akong magbabasa verses 1 up to 7. Ang sabi po, Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Ye, come, buy wine and milk without money and without price. Parang napakaganda, tamang-tama eh. Amen? Oh, it's free. Bibili daw, pero wala kailangan pera. Ang mga walang pera, napakagandang mapakinggan ito. Amen? Okay. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good. Let your soul delight itself in fatness. Pambihira yan. Oh, yung mga kinakain natin, dapat complete nutrition. yan, oh. Sabi niya, oo. Hindi dapat ay kumain ng hindi nagbibigay ng lakas sa pangangatawan natin. Eat that which is good, and let your soul delight itself in its fatness. Sabi, incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. Okay? Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and a commander to the people. Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, a nations that knew not thee shall run unto thee because of the Lord thy God, and for thy Holy One of Israel, for he hath glorified thee. Verse 6, seek ye the Lord while he may be found, while there would be time, while there would be chance. Seek ye the Lord. Call ye upon him while he is near. Pambihira, tumawag ka habang siya'y malapit pa. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he shall have mercy upon him, unto our God, for he will abundantly pardon. With these verses, mga minamahal ko, I will entitle our message ngayong hapong ito, Return to the Lord. Return to the Lord. To the wicked, sabi sa verse 7, sa mga hindi mananampalataya, sabi niya, forsake your evil ways. Let the wicked forsake his evil ways. And the unrighteous man, his thoughts, his evil thoughts. And he shall have mercy upon him and to our God, for he will abundantly pardon. Alam niyo, ang ating Diyos, mga minamahal ko, ay Diyos na kailanman hindi Diyos na hindi tumatanggap ng mga kusang lumalapit. In fact, iniimbitahan eh. Iniimbitahan. Yung mga di pa, mananampalatay, yung mga malayo pa sa Panginoon. Pero nais kong basahin ang another verse at matatagpuan sa James chapter 4 verse number 8 because this is what really want to share to you. Hindi mga unbeliever, kundi mga believers. Ang sabi sa James chapter 4 verse 8, ito, draw nigh to God. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners. Purify your hearts, ye double-minded. Dito po makikita natin
Now, we are instructed to go closer to the Lord. We are instructed to go nearer, come. Okay. Draw nigh. Now, pag ikay lalapit sa Diyos, kung ikay believer, if you go closer to God, He will go closer to you. Yan po ang pasabi ng ating Panginoon. Another verse I want you to see is Psalms chapter 145, verse number 13. Ang sabi niya, Thy kingdom is an everlasting kingdom. Thy dominion endureth through all generations. The Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that be bowed down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Ganda. Thou openest thine hand, and satisfy the desire of every living thing. Wow. The Lord is righteous in all His ways, and holy in all His works. Verse 18, the Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Oh, wow. Atin lahat yan. Verse 19, He will fulfill the desires of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Ang ganda eh. Verse number 20, the Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will He destroy. Sabi ng Panginoon dyan. Okay. Verse 20, and my mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever. Dito po makikita natin, mga minahal ko, mga minamahal kong mananampalataya, mga viewers, mga kapatid, the invitation to come to the Lord was really must sa panahong itong may crisis. Amen? Amen? Sa panahon na sinusubok, tinatry ang ang pananampalataya ng sinumang tao, lalong-lalo ng mga mananampalataya, tayo po ay kinukuman, tayo po iniimbitahan, tayo po inuutusan na lumapit, palapit sa Diyos, dumulog sa Diyos, run to the Lord. Hosea chapter 6, verse number 1 up to 3. Hosea 6, verse 1. Anong sabi niya? Come, and let us return unto the Lord, for He hath torn, and He will heal us. He hath smitten, and He will help us up. Verse number 2. After 2 days will He revive us. In the third day He will raise us up, and He shall live in His sight. Verse 3. Then shall we know, if we follow on to know the Lord, His going forth is prepared as the morning, and He shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain unto the earth. Alam ba ninyo, ang refreshing ay manggagaling lang talaga sa Diyos. Ang fresh, new strength and power always comes from God. Hindi mo yan matatagpuan, lalong-lalo na sa mundo, sa sitwasyon na ito ngayon. Hindi mo yan makukuha. Ang refreshing, ang rain, the latter rain and the former rain comes only from God. And it is God that can supply all of this. Kaya tayo po, if we want security and blessing, we need to learn to draw closer. Return. Draw closer to the Lord. We are invited to come and take the provision of God's grace from the grace of God. Take the provision, okay, from the grace of God. Okay. Una, who are invited? Sinong inimbitahan? Sino ang iniimbitahan? Ang sabi diyan, lo, everyone. Amen? Everyone. Ministers are to make a general offer of eternal life to the unbelievers. Also, ministers should offer a general offer to all those who are thirsty, to everyone that has a need to come
to the source that never run dry. Amen? At sino yan? Ayon sa kanya sa inaawit natin, He is alone and He is in the throne. He is in control. Amen? Now, sino ang required or qualified, nire-required na magbalik at maglapit sa Diyos? Ang sabi diyan, those that are thirsty. Amen? Come ye to the waters. Amen? Those who are not, hindi nyo kailangan. Kung hindi kayo uhaw, hindi kayo inom tubig eh. Pero kung ikay nauuhaw sa grasya ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos, sa lakas ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa nagagawa ng Diyos sa buhay mo, lalapit ka sa Kanya. Amen? At yan po tayong mga mananampalataya. Bakit? Because nakilala natin at naintindihan natin na kung sa ating sariling lakas, wala tayong magagawa. Amen? Mga minamahal kong nanunood, we need to have that thirsty longing. Yung talagang paghahangad, yung desire na ikaw ay masasatisfied lamang at masasatisfy ka lamang if you go to the Lord as the one who can satisfy everything. Amen? Okay? Now, those who work, sabi nga, those who are in need, those who labor, those who have heavy laden, are invited to come to Christ. Ayon sa Matthew chapter 11, verse 28, sabi niya, come unto me, all ye that labor, all who are tired and weary. Come unto me, those who are hopeless. At sabi niya, I can give you rest. Amen? Kaya kahit na may troubles, kahit na may pandemic na yan, we can eat well, we can sleep well, we can fellowship well to one another. Alam niyo bakit? Mayroon tayong kapayapaan ng Diyos at mayroon tayong protection mula sa Diyos. Amen? Mga minamahal ko, okay, where they are invited, saan ba sila inimbitahan? 3 po dyan. To the water. To the water. At ang nagbibigay ng tubig ay walang iba kundi yung water of life. Matatagpuan yan sa John chapter 7 verse 37 that Jesus Christ is the water of life, and when you have that water, you will never be thirsty again. Amen? Amen? Okay. John chapter 7 verse 37 ang sabi, in the last days, that great day of feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. Okay, 38, he that believeth on me, and as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ano ibig sabihin yan? If you have the Lord, you have all the satisfaction, you have all the contentment that life needs. Hello? At dahil we have the Lord, we have that contentment in life. Amen. Mayroon man tayong anumang material na bagay, kunti, kulang, wala, kontento pa rin tayo. Amen. Why? Because the provision, mga kapatid, ay sinabi na naman, another na nais kong inote sa inyo. Okay? Hindi lang po water ang pinoprovide. Okay? Ang sabi dyan sa verse 1, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Come, buy wine and milk. Without money, ano yung wine, ano yung milk? Wow. Alam nyo mga kapatid, ang wine, ang water, okay, will only quench the thirst. Okay? But, pag sinabing milk, wine and milk, that implies nourishment of the body and revive the spirit. Oh, hello? Amen? Pag wine and milk, it represents nourishment of the body and reviving of the spirit. Whew! Amen? Kaya hindi lang ipoprovide ng Panginoon ang ating needs in water as to satisfy that thirsty soul, but He also provide the nourishment of the body and the reviving of the spirit or the soul. Na yan po ay makakuha natin
at makakamta natin sa Panginoong Hesus lamang at wala nang iba. Amen. Next, what is the free communication of this provision? Anong sinasabi niya? This is free communication of provision. Ang sabi diyan, without money and without price. Kaya po mga kapatid, ang kaligtasan po ay libre. Hello? Hindi po pwedeng babayaran ang kaligtasan. Salvation is free because it is the gift of God to everyone that believe it. The gift offered to us are unvaluable. Hindi mo pwedeng masukat. Ito po'y priceless, mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng babayaran kasi hindi mo kayang bayaran. Hindi natin kayang bayaran. Ang offering, ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. No price can be set upon. No need of us of any returns. We can make Him. Bakit po? Because that is so much. Priceless po yan. Hindi mo kayang bayaran yan ng ano paman. Amen? Ngayon, as I close sa hapong ito, nais kong ibigay sa inyo, there are 8 things, 8 bagay that satisfies life. 8 things that satisfies life. Verse 2 kasi sabi niya, wherefore do ye spend money for that which is not bread? Or your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in its fatness. Wow! Amen? Ito po mga kapatid, hindi pinapabayaran. Dahil hindi kayang bayaran. Pero binibigay at inaalay at ino-offer sa ating libre bilang mga mananampalataya. 8 things that satisfy life. Una, Psalms 36 verse 8. Isulat nyo to. Psalms 36 verse 8. Anong sabi niya? They shall be abundantly satisfied. With what? With the fatness of thy house. Ang unang nagsasatisfy sa buhay ng mananampalataya ay ano? Fatness of the house of God. Hello? The fatness of worship. Kaya po kahit na tayo ma-restrictan na hindi pwedeng magsama-sama, mag-congregate, we still believe that we can be satisfied with the fatness of God by His house. Where? In our houses, by live streaming to the preaching and the provision and the message of your pastor. Amen? Parang nagsimba din tayo. Bakit po? Hindi pwedeng pigilan, hindi pwedeng walain ang pagsasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Hindi po pwede na hindi tayo mag-aral at magbasa ng salita ng Diyos. Why? Because that is the fatness wherein we could get in the house of God. Ngayon, pinalapit na sa atin sa tahanan pa natin. Amen? Kaya walang membrong nag-a-absent dapat sa live streaming. Every preaching dapat ay inyong napapanood. Bakit po? Yan po ay nagbibigay satisfaction sa buhay natin. Pangalawa, sabi niya, okay, drinking of the rivers of pleasures. Amen? Sabi yan, drink. Okay? Drinking of the rivers of pleasures. Okay, Psalms 37:19. Anong sabi niya? 37:19. Okay? 37:19. They shall not be ashamed in evil time, and in the days of famine, they shall be what? Satisfied. Amen? Amen? Ang ganda eh. Okay? Doon sa Psalms 36 verse 8, nandyan yung fatness of God's house, nandyan yung tinatag drinking of the river of pleasures sa Psalms 36 verse 8. Pero dito naman po sa Psalms 37 verse 19, ang sabi dyan ay ano? Okay? Even in the days of famine, they shall be satisfied. Hello? Bakit po?
Because ang atin pong tinitingnan, hindi lang supply ng physical na pagkain sa pangangatawan. Hindi lang po support sa gobyerno na pakinte-kunti. Hindi lang po sa mga naiipon natin at nabibili natin pag time na tayo po ay mamalingke. Kung di saan, ang talagang nagsasatisfy sa atin ay ang riches of God's provision through His words. Amen? Na kung saan-saan, nasa mga tahanan natin, nasa mga Bible natin, pag tayo po'y tuloy-tuloy na mag-aaral at magbabasa ng salita ng Panginoon, God's supply of spiritual provision will never be run dry. We will not be ashamed in the evil time. Kaya hindi tayo nasisiraan ng bait. Hindi tayo nasisiraan ng loob. Hello? Amen? Hindi tayo nasisiraan ng mga desisyon at mga disposisyon sa buhay. Bakit sobrang lakas ng loob natin? Dahil may salita tayo ng Diyos na siyang nagtutulong sa atin at nagbibigay sa atin ng supply that never run dry. Amen? Okay, we will always have that what? God's supply, spiritual supply. Another verse na ipapakita ko sa Psalm 65 verse 4. Ano pa ang bagay na kung saan nagbibigay sa atin ng satisfaction? Okay, verse number 65 verse 4, anong sabi niya? Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. He shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. So ano pa? Ang mga good, God's goodness, and then good things, God's goodness, God's goodness, God's supply. Jeremiah chapter 31, 11 to 17. Sundan niyo po ito. Okay, ano sabi niya? Dito ipapakita ang goodness ng Diyos. Jeremiah 31 verse 11. For the Lord hath redeemed Jacob and ransomed him from the hand of him that was stronger than he. Okay? Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together with the goodness of the Lord. For wheat, for wine, for oil, and for the young of the flock and of the herds, and their souls shall be as the watered garden, and they shall not sorrow anymore at all. Pambihirang provision ni God. 13. Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together. For I will return their mourning into joy. I will comfort them and make them rejoice from their sorrow. Verse 14, and I will satiate the soul of the priest with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord. Thus saith the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rachel weeping for her children refused to be comforted for her children, because they were not. Thus saith the Lord, refrain thy voice from weeping, and thine eyes from tears, for thy works shall be rewarded, saith the Lord, and they shall come again from the land of the enemy. And there is hope in thine hand, in thine end, saith the Lord, that thy children shall come again to their own border. Wow! Napuksa ba sila? Hindi. Pinabayaan ba sila? Hindi. Ginutom ba sila? Hindi. Bakit po? God is in His throne and He control everything. Hanggang sila, yes, napaalis sa kanilang bansa, pero napabalik din po sila, guided by the Lord. Bakit po? That is the goodness of God to their life. And that is the goodness of God to all believers in Christ. Amen? 8 things that satisfy the fatness of God's house, the drinking of the river of pleasure, God's supply, number 3. Number 4, God's goodness. Psalms 103 verses 1 to 5. Ipakita ko sa inyo ang panlima.
Ang panlima ay ito ay natagpuan sa Psalms 103 verses 1 to 5. Bless the Lord, O my soul, and that is within me. Bless His holy name. Why? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. The benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thine diseases. Okay, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfy thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like an eagle's. Mga minamahal ko sa pananampalataya, ang panlima ay anumang mga good things na mayroon ng Diyos ipinapagkaloob sa ating mga buhay. Hindi niya tayo bibiguin, hindi na tayo pababayaan. Nandyan lahat ang promises ni God. Number 6 na nais kong ipakita sa inyo that satisfy life. Ito, Psalms 91 verse 16. Psalms 91 verse 16. Ano sabi? Psalms 91:16. Ito sabi niya, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Therefore, wala tayong ikakatakot. Bakit ho? Nangako na ang Diyos, bigyan tayo lahat ng mahabang buhay. Amen? Mahabang buhay. Ano nagsasatisfy? Long life. God's provision. Long life. Ano pa? Psalms 132 verse 15. Pangpito. Ano sabi sa 132 verse 15? I will abundantly bless her provision and will satisfy her poor with bread. Isa pang nagsasatisfy sa atin is the bread of God's provision. Pwede po yang spiritual, pwede din po yang material. Amen? Amen mga kapatid ko sa pananampalataya. Kakompleto ito. Hello? Psalm 17, last, verse number 8. Okay, Psalm 17:15. Tingnan niyo po. Psalm 17:15, ang sabi niya, as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Amen, amen, amen. Isang napakaganda po na nais kong iwanan sa inyo ito. We will be satisfied with the likeness of God. God's likeness. Wow. Alam niyo po, ang pinakahanga dapat natin sa buhay, habang tayo tumatanda, habang tayo ay binibigyan ng Diyos ng buhay, binibigyan ng Diyos ng araw-araw ng mga biyaya, dapat lalo po habang palapit ang kanyang pagdating, mga kapatid, lalo dapat nating ikagagalak at ikasasatisfy ang likeness ni God na nakikita sa mga buhay natin. Amen? Wala na pong pinakamaganda na mai-reflect tong buhay na ito at buhay nyo at kabuhay ko. Kundi ang kabanalan, ang likeness ng Panginoon sa buhay natin. Mga pang-uugali natin ay dapat magmaayos. Bakit po? Yung talaga ang nagbibigay ng satisfaction eh. Amen? Na ikaw ay kahit na tao, dahan-dahan na nire-refine ng Diyos ang iyong buhay. Dahan-dahan na ang Panginoon minumold ka. Dahan-dahan na ikaw ay sineshape up ng Panginoon sa kaniyang wangis, mga kapatid. Sa pang-uugali, sa pamumuhay, at itong mga bagay na ito ang nagsasatisfy sa atin. Kamtan mo man, sabi na ng Bible yan, kamtan mo man ang lahat ng sanlibutan. Kamtan mo na lahat ang yaman. Kung wala ka naman sa Panginoon, anong pakinabangin yan? That is all useless. Pero since I have the Lord, I have everything in life. Amen? Therefore, I will be satisfied with the Lord. Ano yun? The fatness of God's house. The river of pleasures. God's supply. God's goodness. The good things. The long life. The bread. And the likeness of God. Mga kapatid, a gracious offer was made of pardon, peace, and all happiness to the sinners, and their prayers shall be heard. But mga kapatid, nais ko ring sasabihin sa inyo, the gracious offer was made to us also as His children. And He promised
na tayo po ay hindi dapat manatili sa kasalanan, mamuhay sa masamang buhay, at tayo po'y dumulog sa Kanya, lumapit sa Kanya. At ang sabi niyan, pag tayo palapit sa Kanya ng ating buhay, lalong-lalo na sa crisis na ito, pag tayo po'y palapit ng palapit sa Panginoon, ang Panginoon din palapit ng palapit sa atin. The closer we go to the Lord, the closer He'll be to us. Draw nigh to God. Iwanan ko sa inyo ang verse ito, ulitin ko. James chapter 4 and verse 8. Anong sabi niya? Christians, while you are in your houses, make sure na ang iyong buhay ay ganito. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Make sure your hands, make sure your thoughts, make sure your life, hindi katulad ng life ng sinners. Amen? Purify your hearts. Clean dapat ang puso natin. Wala dapat secret sin. Wala dapat tayo doubts. Wala dapat tayo fear. At sabi niya, hindi dapat tayo magkaroon ng double-mindedness sa sitwasyon natin, mga minamahal ko. Bakit? Dahil pag ikay malapit sa Diyos, lahat ng doubts, lahat ng fear, lahat po ng mga alinlangan, lahat po ng mga makikita mo sa paligid, ang lahat po yan ay mabubura pag ang Panginoon ay kasama mo at malapit ka sa Kanya. Amen? Why? Because ang sinag niya, ang liwanag niya, ang Shekinah glory niya, that is, I'm imagining ngayon, the Shekinah glory of the Lord is in me. The Shekinah glory of the Lord is in my family, is in my church, is in our congregation, is in our houses. Ang Shekinah glory ng Diyos, mga kapatid, hindi yan pwede makontaminate ng sama, ng kasamaan. Hindi yan mapipenetrate ng anuman na mga hindi karapat-dapat. Bakit po? Yan po ang nandoon sa Holy of Holies. At sabi ko, Panginoon, in my prayer always, in the morning, I always say, Lord, your Shekinah glory will shine in my life and in my family. Your Shekinah glory must be here so that all of us will be protected by anything in life that is dangerous, that is evil. At yan po ang nais kong inyo laging ipanalangin araw-araw. Panginoon, sukluban mo kami ng inyong Shekinah glory that we will be penetrated by evil things, evil thoughts, evil people, evil spirit, evil virus, katulad ng pandemic na ito, katulad ng coronavirus na ito. Your Shekinah glory must be in us so that all of our life will be saturated by that glory. Yan ang aking hiling sa inyo. At yan po ang i-claim natin. Maraming salamat at manalangin po ako as I close the message ngayong hapon na ito. Heavenly Father, Lord, thank you po that you have once again challenged us to draw closer to you, not to live our life on our own. Hindi kami mamuhay sa sarili namin. Hindi kayo mamuhay na nag-iisa lang, na hindi kayo kasama. Because napakahirap ng buhay, kahit lalakad kami sa liwanag, Panginoon, kung wala ka, ang buhay ay walang katiyakan. Kaya sabi ng quotation, I rather choose walking in the dark with the Lord than walking in the light without God. O Panginoon, yan po ang aming hinihiling na inyong gagawin sa aming mga tahanan ngayong araw na ito at sa buong maggabing ito, Panginoon. Yung Shekinah glory nyo, ilagay nyo po sa amin para po lahat ng evil will just be banished away. I-claim namin, O Panginoon, na patuloy mong pangunahan ang aming bayang Konsepsyon. Tulungan nyo, Panginoon, na kami ay mas safe sa ganitong sitwasyon na ito at hindi kami mahawaan dahil alam po namin kayo lamang ang makagawa nito. Because hindi namin nakakita, Panginoon, ang virus at kalaban. Patuloy kaming mananalig sa inyo at patuloy kaming mag-iingat sa aming mga buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, kami at patnubayan, bigyan niyo kami ng kapayapaan sa loob ng aming mga tahanan. At patuloy, Panginoon, ang pangako ninyo, we will be people with contentment and full satisfaction because we have God who is sustaining us and He is still
working in our behalf. Pagpalain niyo kaming lahat at binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat sa mensaheng ito at sa service ito. In Jesus' name, I pray all these things. Amen and amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Nais ko pong pasabi, paalala. Extend din ang lockdown hanggang bukas. Pero, hindi natin sure. Hindi natin sure. Kaya siya nasabi ko na sa inyo, may plano ng ating local government ay magkakaroon ng parang rolling store. So therefore, pag iyan ay napapag-usapan na rolling store, ang ibig pong sabihin yan, ang lockdown tuloy-tuloy. Di ka na pupuntang palengke. So please, be careful. Nasa 11 na tayo. Positive. Pero rapid test pa lang yan. Pero mga kapatid, ako'y naniniwalaan, ini-isolate na yan. Pero hinahanap pa ang nahawaan ng, mayroon pang, ano yung last, 6 o 5? Okay? Hahanapin na naman yan ang mga nakausap ng 5 na ito na naging positibo. Hahanapin yan. Kaya, ang safest place ay ito, huwag lumabas ng iyong tahanan at bahay. Huwag. Huwag. Ako po, hindi pa lumalabas hanggang ngayon. Diyan lang. Pag nagdi-devotion ako, yan lang. Pero lakad-lakad, hindi pa. Hindi pa ako nakalabas. Bakit po? Kailangan talagang ingatan. Ingatan. Talagang precautionary measure mo kasi hindi mo alam eh. Kung ang virus na yan, marami nang nahawaan yan. Sabi ko nga sa inyo, isang katao lang pwedeng makahawa ng ilan? 2, 3, 4, 5. Kaya mga kapatid, kinakailangan, maingat talaga tayo. Ang safest place ay lugar natin at wala nang iba. So please, do that. Do that, okay? Ang magandang balita naman ay ito, pag hindi at walang record ang iyong town, baryo, or province, yun naman ang pag-usapan sa national, ilileft daw ang lockdown. So, pero doon ka lang makaikot-ikot sa iyong bayan. Back to normal. Pero siyempre, precautionary measure ka pa rin. Opo. Kaya yun ang plano. Ang mga places na wala ng COVID positive, ililift up sa kanilang lockdown, pero doon lang sila mag-ikot-ikot sa kanilang lugar. Sa ibang bayan, hindi pwede. Ganun ho yun. Ibalik sa normal. So, sabi ko nga, kailangan makatulong tayo. Papaano? Stay at home para ma-free ang bayan natin ng pagkahawa. Para ano, tayo po ay mabigyan din ng freedom. Pero hanggat may mga pasaway, at sana walang membrong pasaway, ha? Hanggat may mga pasaway na tao, wag na ninyong hantayin mga pulis ang pupunta sa inyo pagsabihan kayo o hulihin kayo. Hindi po yan. So please note that. Lahat ng mga nanonood, please do that. Dahil kailangan natin yan. I want every member of this church to be present. Pag sinabi ng pwede na tayong mag-congregate, mga kapatid, gusto ko lahat. Sisimba tayo lahat. At magpasalamat tayo sa Panginoon na na-spare ang buhay natin, na-spare ang pamilya natin, na tayong lahat, sama-sama, na magpasalamat sa Diyos, magsabi, salamat Panginoon, iningatan niyo ang buhay namin at hindi kami na Amen ba, mga kapatid ko? Amen ba, mga membro? Tandaan nyo, even mga viewers natin, please do that. That is for our own good. Okay? Samahin nyo ako as I close in prayer, sa magitan po nag-pray ng ating mga frontliners na nandito right now. Okay? Let us pray together. Then, we'll give an offering after this. Heavenly Father, Lord, aming dinudulog sa inyo ang lahat ng mga frontliners namin na kung saan nakikipagbaka, tumutulong, na gumagala in the streets to be able, Lord, to prevent hard-headed people that are not following the rules. Panginoon, tulungan niyo po na kaming mga believers will just follow
tightly and all the way. Dahil kailangan po kaming sumunod. For the sake din po na ang aming pamilya ay maingatan at maprotektahan. Patuloy kami, Panginoon, kumikilos at dumudulog sa inyo na magagawa namin ang mga precautionary measure na ito, pero ang totoong pagprotekta at mag-preserve sa inyo. Lord, aming dinudulog unang-una sa lahat ang mga government officials namin, na mga frontliners, na patuloy pong kilusin nyo at ingatan ninyo ang mga kapulisan at mga kasundaluhan na maging mahigpit ng totoo. Mahigpit talaga para po ang mga tao na pasaway ay hindi po makalusot. Tulungan nyo, Panginoon, na matapos na ito at mapatda sa aming bayan ang pagkalat ng virus na ito. At Panginoon, nawa ang lahat ng masuri, magpasuri na kaagad para po mabigyan kaagad ng tamang dapat gawin at saka lunas. O Panginoon, ganun din ang inyong gagawin sa buong mundo. Ang mga may sakit right now ng COVID-19 na ito, aming dinudulog sa inyo, Panginoon, the best comfort that they could have is from you. Kaya dalawin niyo po, hipuin niyo po ang kanilang mga pangangatawan. They don't have families that will care for them, but mga frontliners lang, Panginoon, kaya tulungan nyo. Lalong-lalo na yung mga nandyan po ay nakatube ng talagang hirap na hirap sa paghinga. Panginoon, tulungan nyo, Panginoon, at pangunahan ninyo at makarecover po. Dalangin din po namin, O Diyos, ang mga doctors and nurses that are working. Panginoon, gabayin nyo po sila at bigyan nyo ng lakas ng katawan. Many of them are tired, walang tulog, hirap. Pero Lord, they are doing their job. Our white armies in uniform. Panginoon, tulungan nyo. Right now, aking dinudulog sa inyo si Brother Victor Tikach, na patuloy nyo pong tulungan as he perform his duty as a doctor. Si Ellen Grace Balinas, Panginoon, continually hinihiling ko po ang inyong supernatural preservation at protection sa kanila. Iba pa, right now may mga alam kami na mga nasa banig ng karamdaman. Tulungan nyo, Panginoon. Ang anak ni Pastor Arnold, na kung saan ang kanyang asawa ay nurse din, tulungan nyo, Panginoon, na makarecover. Tulungan nyo na siya ay makaalpas sa sitwasyon na ito at marami pa pong iba. Kiniklaim namin na kayo po ang maging Panginoon na nasa trono pa rin at siyang inaasahan namin ng move beyond our movement. Do the impossible, Lord. Kayo po manguna para sa mga may sakit at para sa mga doctor and nurses na mga frontliners namin. Your will be done. And Lord, bless them with your life. Ito po yung aming dalangin at dala na namin, Panginoon, ng aming offering. Pagpalain nyo in Jesus' name. Amen and amen.